Kinabahan ako bigla nung nakakita ko ng mga armadong Briton na sundalo sa labas ng London Eye at Big Ben habang ako ay umiinom na tsaa. Kinailangan nilang mag-recruit upang sumali sa kanilang sandatahan. Paano kaya ang pakiramdam na maging isang sundalo? Samahan niyo ako sa aking adventure at experience bilang isang sundalo. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga pala si Iris, isang Filipino nurse living independently dito sa London. At homesick ang pinakakalaban ng OFW. Kaya nag-iisip ako ng mga paraan at activities para mag-enjoy pa rin kahit na malayo sa ating bansa. At yan ang mga i-share ko sa inyo, so let's go! So bali ang totoo niyan, ngayong araw ay ang tinatawag nilang Armed Forces Day or Armed Forces Week ng mga British. Taon-taon nila itong sineselebrate bilang opportunity na mabigyan ng parangal o recognition ang kanilang mga magigiting na sundalo sa kanilang continuous service sa bansa, katulad ng mga soldiers, sailors, airman, and marine, kasama na ng kanilang mga families. Sa kanilang naging malaking papel, lalo na nung nagpandemya. So, ang gagawin nila ay magpe-perform sila sa more than 100 locations sa buong United Kingdom to perform military display, parades, and entertainment. Kaya habang naglalakad ako papunta sa ibang pupuntahan ko ay ito ang napansin ko. Maraming tao at saka may mga nagpa-perform ng mga sundalo. So syempre, bilang Marites, syempre naki-involve din ako kung ano ba yun. Maraming mga turista at saka yung mga nakatambay dun sa tapat ng St. Thomas Hospital ang nakinood. At syempre, kasama na rin ako. Isang buong week ang celebration nito sa iba't ibang parte ng United Kingdom. At napanood na rin lang natin. Syempre, panoorin na natin. Puro nood. At ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga performance nila. So, yan, nabitin ba kayo? So, pagod na sila, kaya uwi na sila. Hindi, joke lang. Baka may iba pa silang place na pupuntahan. So, ayun na nga, nagtingin-tingin ako. Bigla ko nakita na may mga booths pala dito na pwede mong puntahan at experience kung gano'n nga ba kabigat yung mga armas na dala-dala nila at yung mga uniform nila or mga, ano bang tawag doon? Suit. At tapos itong hat nila, mabigat siya. Parang kalahating kilo or 1 kilo yung bigat niya. Tapos itong vest na to, or hindi ko alam kung anong tawag dito, mabigat din siya. Parang mga 2 kilo siguro yung bigat niyan. Lalo na pati yung pants, parang mabigat din. 1 kilo din yun. So hindi ko na sinubukan kasi naman baka naman ma-burn na masyado yung tinanghalian ko kanina. Hindi ko siya kanina masyado masuot kasi may kailangan akong tanggalin para masuot ko siya. So, ayan. Tapos sinubukan ko ulit isuot itong hat para makita kung kaya ko bang bitbitin itong dalawang to. And mabigat siya. So ayan, nag-propose nga ako ng uniform idea. So ganito, dapat naka-short na lang para hindi na masyado mabigat. Tapos makatakbo sila na mabilis. Charot lang. Tapos
Tapos naglibot-libot pa ako. So ayan, may mga display kung ano yung may mga freebies pa yata dyan. Tapos nakot yung paningin ko dito sa uniform na to. Kasi ito yung suot kanina nung mga nag-perform. Kasi ito rin yung suot nung mga sundalo doon sa palasyo pagka nag-change of guards sila. So syempre, ginrab ko na yung opportunity para masukat to at ma-experience kung paano nga ba yung pakiramdam pag suot-suot mo to. So ayan, napakarami ng botones, mga 50-50. 2 hours yung OA. So ayan, so habang pababa na ako ng pababa, parang napansinan nung isang army na parang nag-i-struggle na ako kasi parang palaki na ng palaki yung fats. Kailangan pagdaanan ng mga botone. So, nandun na siya sa part ng bilbil. So, ayan, tinulungan na niya ako. So, army na yun tumulong sa akin. Tapos, tinry na niyang ibutones. Nung una, sabi ko, kaya ko to. Pero nung napansin ko na hindi ko na talaga siya masara, sinubukan na niyang isara. Tapos, sabi niya, hindi na talaga masara. Kailangan mo na talagang mag-diet tsaka mag-exercise. So, Joke lang, walang ganon. so tapos, sinubukan ko naman tong, hindi ko alam kung tawag dito, baril-barilan. Pero syempre sabi ko, gusto ko yung naka-uniform para complete package. So, sinubukan ko, ang bigat din, parang mga 5 kilo. Yung OA nung 5 kilo, mga 4 na kilo lang. Hindi ko alam kung paano sila nakakatakbo, napakabigat talaga. Pati itong yung sombrero, okay lang. Siguro mga 1/2 kilo. O, diba? Ang cute. Tapos, ayan. So, sinubukan ko siyang gamitin. Mali pa yung hawak ko. Sorry naman, Ate Army. Ibang baril kasi yun hinahawakan namin. Yun nakakatusok. Uy, huwag kayong green. Injection yung ibig kong sabihin. Siyempre, nurse ako. So, nag-propose na naman ako ng panibagong uniform. Kailangan naka-short. Sabi ko para hindi sila nahihirapang tumakbo. Charot lang. O, diba, army naka-short. Very fashionable. Tapos, naisip ko yung mga nasa House of Cards na nag-change dun sa may palasyo. Ganito sila dapat mag-posing. Ayan. Diba? Very kikay. Para naman may iba kahit papano. Uy, hindi pwede yun. Tapos ito na nga, tinanong ko kay Ate Army kung ano ba yung itong mga mukhang umiilaw na to. So, ito daw yung para sa mga glow in the dark, ganyan pag nasa dilim sila. So, para magkakakitaan sila. O, diba? Sana magkita na rin kami. Uy, iba na yun. So, ayun na nga. Na-enjoy ko yung experience. Karamdam ko sa kanila yung parang passion nila na tumulong talaga at maglingkod sa sarili nilang bayan. So, muli, Happy Armed Forces Day! At samahan niyo ako sa aking mga susunod na adventures. See you on my next vlogs! Bye! At sana'y nag-enjoy kayo sa panonood. Ano man ang mga pagsubok na harapin natin dito, tandaan natin na this too shall pass and Kasama natin si Jesus palagi. Everything is possible.